Ilan nga ba ang Diyos? Isa? Dalawa? O tatlo? Kapatid, baka isa ka pa rin sa naguguluhan magpasa hanggang ngayon na bakit sinasabi sa Bible na iisa lamang ang Diyos. Pero sinasabi din na ang Ama ay may anak at may Espiritu Santo. Maraming nalilito dyan. Kasi kung iisipin mo with your own knowledge, ang paniniwala mo ay tatlo sila. So, ibig sabihin, tatlo rin ang Diyos. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Biblia, ng salita ng Diyos. Dahil sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. So malinaw kapatid, iisa lamang ang Diyos. Pero pinahiyag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alamin natin ang katotohanan sa videong ito, pero hindi mula sa aking sariling opinyon at hindi mula sa aking sariling kaalaman, kundi mula sa salita ng Diyos. Let's start with God, Father. Siya ang may likha ng lahat ng bagay sa mundong ito. He is the source of all life, all creation, and all love. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. He is holy, powerful, and full of love. He created the heaven, the earth, and even us. Alam niya bawat detalye ng buhay natin, bawat luha, bawat dasal, bawat tibok ng puso natin. Alam niya ang nilalaman nito. But this same God, the creator of the universe, became a man to save us. Siya si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Dahil sabi si John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ibig sabihin, si Jesus ay salita ng Diyos na nagkatawang tao. He is not a separate God. He is God Himself who came down to rescue us. He walked on earth, healed the sick, forgive sins, and show us the Father's heart. At sa krus, binigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sabi niya sa John chapter 10 verse 30, I and the Father are one. Sa Tagalog, ako at ang Ama ay iisa. At pangatlo, God, the Holy Spirit. Pagkatapos mabuhay muli ng Panginoong Jesus, umakyat siya sa langit, pero hindi niya tayo iniwan. He sent the Holy Spirit, ang kapangyarihan, presensya, at pag-ibig ng Diyos na gumagalaw sa buhay natin ngayon. Sabi ni Peter sa Acts chapter 5 verse 3 to 4, You have not lied to men, but to God. Ang context po dito ay nung nagsinungaling si Ananias tungkol sa pinagbilhan nila ng lupa ng asawa niya. Dahil hindi niya ibinigay ang kabuuan sa mga apostol. Kaya sabi ni Peter, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? At sinabi niya sa verse 4, sabi niya, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay Diyos mismo. At sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. The Holy Spirit is our comforter, our guide, our helper. Siya nagbibigay ng lakas, karunungan at direksyon sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Ngayon, baka tinatanong mo pa din, nalilito ka pa rin, kung bakit may tatlong persona, pero iisa lamang ang Diyos. Let me give you the illustration, kapatid. Imagine the sun. The sun itself represents the Father, the source. And the light that reaches us is the Son, Jesus Christ, the visible revelation. And the heat that we feel is the Holy Spirit, the presence that touches us. 3 aspects, pero iisa lang ang araw. Ganito rin ang Diyos, tatlong persona, pero iisa ang pagka-Diyos. Perfect unity, perfect harmony. I'll give you another illustration, kapatid. At ang sunod na illustration na to ay napakinggan ko din sa isang pastor na napapanood at napapakinggan ko, si Pastor CJ David. Ganito mga kapatid. Example ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay merong Luzon, Visayas,
and Mindanao. Magkakahiwalay ng lugar, kultura at katangian. Pero, iisa lamang bansa, iisang watawat, iisang pangalan, which is Pilipinas. Hindi naman tatlo yung Pilipinas, di ba? Iisa lang ang Pilipinas. Ganun din ng Diyos. The Father, the Son, and the Holy Spirit are distinct, may kanya-kanyang gampanin. Pero iisa ang diwa, layunin, at pagka-Diyos. Hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos na nagpahayag ng tatlong persona. Even Jesus himself mentioned all three. Sabi niya sa Matthew chapter 28 verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Napansin mo yung kapatid, sabi niya, in the name, singular, hindi in the names. Meaning, iisa ang Diyos ay tatlong persona. Sabi pa sa 2 Corinthians chapter 13 verse 13, naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Remember this, kapatid. The Father loves you. The Son saves you. The Spirit empowers you. Tatlong persona, pero iisang layunin. Ang iligtas ka, ang iligtas tayo. Bakit ba napaka-importante na dapat alam natin ito? Because the Trinity reveals how deep God's love really is. The Father planned your salvation. The Son paid for your salvation. And the Holy Spirit preserves your salvation. Tatlong persona, iisang pag-ibig at iisang layunin. The Trinity isn't a puzzle you have to solve, kapatid. It's a mystery you are called to worship. Hindi mo naman kailangan maintindihan ng lahat. Pero pwede mong maranasan ang katotohanan nito sa buhay mo. So every time you pray, remember this. You speak to the Father through the Son and you are guided by the Holy Spirit. Tatlong persona, iisang Diyos, iisang pag-ibig na walang hanggan. Amen?